Hillstone TV. Morning sa lahat, mga kapatid. Tagal-tagal natin hindi nagkita. Amen. Sa totoo lang, hindi ko kayo papakainin ngayon. Amen. Hindi ko kayo papakainin kasi papainom ko kayo ng salita ng Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Bago lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Hallelujah na nakarating kami dito. Although na may dala kami bata, mahirap talagang bumiyahe ng malayo pa to. Marikina. Sabi nga nung tatay ng asawa ko, saan kayo pupunta? Marikina. Nagulat. Sabi ko, umuulan. Baka magkasakit yung bata. Pero sabi ko, wala na eh. Kailangan eh. May papainumin pa ako ng mga... Amen. Days. Sabi ko, di ba na Sunday, masarap magturo. Akong nagtuturo, nagiinuman. Praise God. Amen. Ngayon, nagiinuman tayo, hindi tayo kakain. Praise God. Amen. Okay, salamat sa teaching ni Brother West na Sunday, kasi hindi na-upload. Sayang. Sasabay mo. Tubig. Pag-agos ng tubig, amen. Nagsimula kay Brother Miko, Absolute. kay Brother West, yung purified. Ngayon sa akin, holy water. Amen. Pinalinis na pinalinis. Praise God. Malinis na, Amen. pinalinis pa. Amen. At yung malinis na, naglinis pa. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. Pagpalain sa Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Holy water. Sino ba mga nakaranas dito ng pagpasok sa church, ano mo yung may malaking bato doon, may maliit na bato doon na sasaw-saw ka para maging banal ka. Yung... Praise God, ano mo yun? Yung pot ba yung tawag doon? Pot. Holy water. Pag yun, sinausaw mo at inano mo sa'yo, banal ka na. Praise God. Papasok ka sa banal. Pero hindi natin dapat questionin yun dahil yun ang mga kanilang mga pananampalataya. Amen. Amen. Lahat tayo may sarili-sarili pananampalataya. Revelation, kung saan kasi nilang, kung ano yung nakagawian mo, hindi natin pwede masgahan sila. Amen. Praise God. Amen. Pero itong ituturo ko na to, dalawang klase ng holy water. Praise God. Okay. Pwede tayo magbasa ng Biblia. Praise God. Wait. Ano yung Numbers. Verse 5. Chapter 5 verse 17. Praise God. Sabi dito, at ang sacerdote ay kukuha ng banal na tubig sa isang sisidlang lupa, at sa labok na nasa lapag ng tabernakulo ay dadapot ang sacerdote at ilalagay sa tubig. Praise God. Ano ba ang holy water? Yung kung nalaman natin, mga kapatid, basahin natin dito. Sabi dito, holy water is water that has been blessed by a member of clergy or a religious figure. The use for cleansing prior to a baptism. Amen? And spiritual cleansing is a common in several religions. From Christianity to Sikhism, and use of holy water as a sacrament for protection against evil is common among Lutherans, Anglicans, Roman Catholics, and Eastern Christians. Praise God. Hallelujah. Ito yung traditional. Amen. Yung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Literal. Ito, nagawa ko ito eh. Lahat tayo, sino ba yung mga Katoliko dito? Simula nung bata pa tayo, unang-unang holy water na dumampi sa atin yung holy water ng
Yan. Yun nga. Amen. Praise God. Pero, hallelujah. Yun daw yung yun daw yung magpapabaptismo sa'yo para makapasok ka sa karya ng langit. Amen. Yun ang maglilinis sa'yo, yun ang magtatanggal ng mga bagay na madudumi. Amen. Magpro-protect sa'yo. Amen. Upang sabi nga nila yung anak mo, huwag mo masyadong igala kasi hindi ba yan binyagan. Baka yung mga espiritu, yung mga masasamang elemento, mabati yan. Praise God. Hallelujah. Kasi yun yung namulat sa kanilang isipan na yung holy water na dapat na ibinyag sa bata o sa ating lahat, yun ang magpo-protect sa ating pamumuhay hanggang sa paglaki natin. Hallelujah. Praise God. Naalala ko lang, yung asawa ko kasi, devoto yan. Devoto ng Nazareno. Sabi ko, okay, kasi hindi na ako mamuslang tao Oo. Amen, di ba? Hindi ako mamuslang tao. Punta ako doon. Yung tawag ito, yung Nazareno na ilalabas. Ikaw na usgan. Pero bago yun, kinabukasan pa yun. Yung mga tawag doon, yung kopya. Yung kopya ng Nazareno, lahat nilagay. Pinunta doon sa Quiapo. Yung mga reporto nila. Oo, yung mga kopya. Bawat barangay kasi meron ganun. Alam mo, sa totoo lang, bless ako. Nag-bless ako. Kasi, nimimisigan sila ng holy water Yung mga santo. Pero hindi pa sila husga. May mga tao talaga ng husga, lalo na born again. Amen. Di ba? Una talaga. Uhusga ka yan, pero ako, nag-bless ako. Hindi sa nawisgan ako Hindi ako nag-bless dahil sa nawisgan ako. Nag-bless ako dahil ultimo bata, matanda, may sakit, pumupunta doon. Nakikita mo yung pananampalataya nila. Yun ang tinitignan ko Diba? Doon tayo mag-bless, hindi sa mga ginagawa nila kung ano man mga ginagawa nila. Huwag tayo titingin doon. Amen? Titingin literal na kapag born again ka porque alam mo ang Biblia, alam mong basahin ng katotohanan, alam mong basahin ng salita ng Panginoon. Di ba? Sasabihin mo sa kapwa mo, wala na yan. Hindi mo yan. Makasalanan na yan. Ang tanong ko sa'yo, saan ka pupunta? Ba't hindi mo masagot? Hindi ka sure Di ba hindi ka sure? Pero yung pananampalataya mo sa sarili mo na masusunod sila sa impyerno, masusunod sila sa apoy, hindi na sila, nandun na agad, wala ka pa nga sa judgment, hindi na sinasabi mong malalaman natin lahat kapag dating natin sa judgment. Pero ang tanong, bakit ka nang humusga agad? Diba? Dapat, kung ano yung ginagawa ng natin, ma-bless tayo. Diba? Iba mga religion nila, iba man ang nila, dapat ma-bless tayo doon. Praise God. Hallelujah. Dahil sa totoo lang, ako, simula nung naging Christian ako, sa totoo lang ayoko rin nung Catholic ako. Pero yung naging Christian ako, doon ko naunawaan na dapat mahalin lahat ng religion. Lahat ng mga tao doon. Amen? Hallelujah. Glory to God. Praise God. Kita, wala tayong Sayang. Oo nga Susunod. Wala tayong Presentation. Pero okay lang. Sanay naman tayo dyan kasi dati hindi naman talaga ako nagagamit. Hindi ako katulad nyo na magagaling sa computer. Wala rin kami computer sa bahay. Okay, may mapasahin akong verse. Hallelujah. So tapos na tayo dun sa literal na traditional dun sa holy water. So mapasahin ko na verse. Sundan nyo, nakakasunod ba tayo? Praise God. John chapter 3 verse 3. John chapter 3, buti digital na tayo kasi Hayos tayo. huwag lang malobat. 75% na lang. Okay, John 3 verse 3. Verse 3. Basahin natin. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y pinanganak na muli. Amen. Ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Praise God. Mag-amen nga lahat ng mga pinanganak na muli. Amen. Amen. Praise God. Kung babasahin natin dito, ito sabi niya, ni Nicodemus, sinabi sa kanya ni Nicodemus, paano maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na?
Praise God. Makakapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak, sabi Jesus dito ni Jesus Christ. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo. Maliban na ang tao ay ipanganak ng tubig Tubig. at Espiritu, Espiritu. ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipanganak ng laman ay sa laman nga. At ang panganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Praise God. Ano ang ibig sabihin dito ng Panginoon? At ano ang gustong malaman dito ni Nicodemus? Pwede ba na isaksak mo ulit at ibalik mo ulit doon? Kalokohan, di ba? Parang nagtanong siya na hindi mangyayari kailanman. Di ba? Nakikita mo yung ugali ng mga ng mga religious Literal. Literal. Pero kapag nangungusap sa'yo ng Panginoon at nagsasalita, huwag ka titingin sa mga bagay na alam mo naman. Sight unseen. Yun, alam mo naman yung sagot. Kasi alam mo yung sagot Kung sa totoo lang, hindi mo alam. Praise God. Kaya sinabi dito ng Panginoon, maliban, sabi dito, sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tayo pinanganak ng uli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng langit. Praise God. At paano ba tayo papanganak muli? Pero mamaya na yan. Amen. Praise God. Dito muna tayo, what is water and spirit? Water and spirit. Praise God. Yung tubig at ang espiritu, sabi niya dito, sa 5. Sabi niya dito sa 5. Sumagot si Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay panganak ng tubig at espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Praise God. Tubig and spirit. Amen. Sa science, meron akong pinadownload kay Brother Wes. Pakita ko lang sa inyo. Hallelujah. Ewan ko, pumasok na lang sa isip ko. Sabi ko, bakit pasok tong mensahe sa akin? Hallelujah. Praise God. Eto. Sayang, walang tawag dito. Sabi, ito. Bahay bata. Amen. Praise God. Amniotic fluid. Amen. Itong amniotic fluid na to, praise God, hallelujah, ano ba yan? Alam niya. Yung mga nurse dito, alam to. Alam niya. Sabi dito, explain ko lang. Fluid. Ito lang. Ito. Amniotic fluid is the clear pale fluid. Amen. That fills the amniotic sacs. Yung sumasalibon. Mamaya explain ko yung about amniotic sacs. This fluid is where the growing baby float and moves. Habang lumalaki kasabay yun. Kasama natin yung tubig na yun. Amen. Amen. Ibig sabihin, hindi to dumaan sa chemical, hindi to dumaan sa process na natural. Ito yung nagdaan Natural water. from eternity. Amen. Hallelujah. Spiritual. Ito, it helped to caution the baby from bomb. Ano yung caution? Yung unan. Para nagiging siya, para protection kung ano man yung bagay na tumalon. Mauntog. Hindi siya O hindi natin masadyang sumakay ka ng tricycle. naipit. Gumagano'n ka ng tiyan ng nanay mo, di ba? Siya yung nagpo-protection. Amen? Bata pa lang tayo. Praise God. Pinoprotection na tayo ng tubig na ito. Amen? Ito din yung tubig na naglilinis upang hindi makapasok yung mga virus, mga infection, mga dumi doon sa labas. Praise God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Then, and maintain constant temperature. Diba? Hindi tayo kinipinaw, hindi tayo inaiinitan. Ano lang siya? Nasa ano lang siya? Maintain lang. Stable. Yung temperature niya sa loob. Even normal. Praise God. Hallelujah. What the water, di ba? What the water? Hallelujah.
Praise God. Eh. Tingnan niyo sa Living susunod. water. Tingnan niyo sa susunod na sasabihin ko. Praise God. It's also it's also help baby lungs, digestive system, and musculoskeletal system to develop. Praise God. Alam niyo, yung tubig na to, naiinom din ng bata. Naiinom niya. Pero okay lang yun. Kasi tumutulong din sa internal organ na pagbuo, nag-develop para ma-develop ng maayos yung internal organ ng bata. Praise God. Alam niyo, sa totoo lang, ang asawa ko, pangatlo na yung anak si Ellie. Yung dalawa nakunan pero God's will. Sabi ko, Lord, nag-pray ako. Lord, sana sa pangatlo ko, ibuo niya na. Umiyak ako sa kanya, nilihas ko yung chat niya. 3. God always perfect in 3. Amen. Sabi ko, Lord, although, kasi yung situation ng asawa ko may isang conditions issue. May isang sakit. Kapag bawat sa kanya mapagod, magutom, may stress, mainitan, kasi nagsisisyo siya. Alam mo, sabi ko sa kanya, ilang beses siya, remember, 6 months, 7 months ng baby ko, malaki na yun. Bumili lang ako ng almusal. Pagdating ko, natumba na siya. Natumba na siya. Nagdinig na nalaman, natumba na, ang dumi na katawan. Sabi ko, Lord, sana, habang nagsisisyo siya, nabibigay siya. Huwag niyo ma-apektuhan yung mata, baby. Sabi ko, Nag-iisa na lang. ayoko na maulit sa pangatlo to. Sabi ko, mahal na mahal ko yung magiging anak ko. Pwede mo kang kuba. Oo, okay lang. Hindi, Mas joke lang. galing sa'yo. Hallelujah. Na-bless ako nung lumabas ang baby ko. Yes. Lakpan natin Panginoon dahil Perfect. praise God. Salamat sa Panginoon dahil sa mga ginagawa niya. Dahil din dun, alam ko dahil din dun sa tubig na yun kung bakit daw mo lang ang anak mo. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Amniotic sacs. The amniotic sacs is formed of two membranes known as the amnion and chorion. Praise God. The amnion is the inside layer holding your baby and all the fluid and dito naman tayo. Yung amnion daw, yun yung naghahawak, nagsasalo ng tubig na yon upang hindi lumabas para magsuporta sa baby. Praise God. Yung chorion naman daw, chorion is the outer layer, sa labas, Right. which attached to the placenta. Yung placenta yung bahay bata, nakakabit sa doon. At lahat ng sustansya doon niya kinukuha. Amen. Amen. Kaya, kung masustansya ang kinakain ng nanay, masustansya din ang kinakain ng bata. Amen. Kung ang Diyos, pagkain ng Diyos ay kinakain mo, masustansya ang kinakain natin. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Saan tayo? Ito. Yon. Yun yung nakakabig doon. Nakakita, sa ating dati siguro nakakita na yun. Tama atin ba? Para siyang plastic. Plastic. Alam mo, yung nakita ko to sa internet, sabi ko, wow. Sabi ko, salamat Lord, kasi hindi tayo pinapahirapan yung mga babae, ha? Hindi pinapahirapan ang babaeng manganganak dahil doon. Kasi kapag yung lumabas na sa ng babae, oferta ng babae, tuloy-tuloy yun. Pero kapag yung pumutok sa loob pa lang ng tiyan ng nanay, ng babae, pwedeng magkaroon ng infection. Amen. Praise God. Ang laki ng tulong na yun, ng tubig na yun, saka yung sacks na yun. Praise God. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Salamat at lahat tayo pinanganak na may ganon. Kasi kung walang ganon, walang tubig, hindi tayo mabubuhay.
Deadpool ka. Amen. Hindi ka normal kapag hindi ka pinanganak na wala kang kasamang tubig. Praise God. Hallelujah. Praise God. May oras pa ba? Ano oras ba ako nagsimula? Praise 12. Eternal. Eh, Praise God. Praise 12. reveal mo lang. Hallelujah. John, basahin natin dito. John 3. John 3. 5. Yung binasa ko kanina. John chapter 3 verse 5. Ayan. John chapter 3 verse 3 hanggang 5 pala. The definition of first and second birth. Kasi sabi natin, pinanganak muli. Sa laman. Hindi. Sabi ng Panginoon, maliban na ang tao ay pinanganak muli, ay hindi siya makakikita ng kaharian ng langit. So, paano ba? Paano tayo papanganak muli? Kung sasabihin natin paano? Di ba? Amen. Amen? Ano ba tong pag-ilan ba tong birth na to na nangyari sa buhay natin? Ito ba yung una? O pangalawa? Praise God. Amen? Sabi dito, what is the first and second birth? Hallelujah. Kailan nagsimula ang first birth? Literal. Sino ang first Adam? Amen. Si Adam. At nanganak siya ng kasalanan. Praise God. Ang lahat ng tao, kung kinain niya yung bunga na nakakaroon ng mabuti at masama. Praise God. Ang lahat ng tao ay nakaranas ng kasalanan. Praise God. At ang sumpa ay ibibigay sa lupa ng Panginoon. Kung basahin natin sa Genesis. Praise God. Hallelujah. Minana ng magulang nyo hanggang sa anak ninyo, sa kaapuhan ninyo. At ang lahat ng tao ay diba? Nagkasala. Praise God. This is the first birth. This is the first, ito yung unang kapanganakan na sinasabi ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ano naman yung second na kapanganakan? Praise God. Kung titingnan natin dito bakit pinalintuhan ni Jesus Christ na sa yung pangalawang Adan? Second Adam. Diba? Isipin natin. Hallelujah. Bakit hinugot ng Panginoon si Eva sa tadya? Bakit? Upang yung church ay mahiwalay sa Diyos. Upang yun yung maging mindset ng mga tao na isinilang yung panahon nila. Amen. Diba? Amen. Tawag dito. Hallelujah. Naalala niyo pa ba yan? Yes. Sandayan. Praise God, sandayan. Pa yan. Saan ba dito saan ba dito ang kapanahunan ni Eva Tadan? Sa 6. Cancer. I feel Praise God. when Adam took his body's flesh. Capricorn, alignment niya. Which is eternal. Right? Tama ba? Eternal. Alignment. Pinanganak. Until eternal. Yes. Firstborn. Capricorn to Cancer. Ngayon, yung 7, Gemini, I communicate. Ito yung Old Testament. From Noah to what? Ito yung yung mga pag-iisip nila. Alam nila, napakalayo ng Diyos, dahil nga, hindi wala Amen. Di ba? Amen. Hindi wala yung church, hindi wala yung babae. Sino ba babae? Panahon natin ngayon, we are. Di ba? Hanggang sa naging Taurus, I have eternal, I 8, number 8, symbols of eternal. Sino pong eternal na pong baba dito? Ito na yun. Ito na yung second born. Second born happened is during the second Adam. Taurus. As Jesus Christ ministered. I have. Amen. To make our one. Emmanuel. Praise God. Hallelujah. Ito yung tinutukoy dito ni Jesus Christ. Na maliban ang tao ay ipinanganak muli.
ay hindi siya makakita. Sabi rin ni brother. God. Praise God. Hallelujah. Amen. Sino kasama ni Jesus Christ dito? Sino? Lumasin kami ng bata. Parang alam niya eh. Wow. Amen. Okay. Sino kasama ni Jesus Christ dito pagbaba niya? As a leader. Sino ba kasama niya sa Genesis ng first leader? Hindi. Sino ba? Sabi doon. Ikayin natin ang tao ayon sa ating wangis. Sino kausap ng Diyos? Sabi doon na. Angel? Anghel. Hindi. Si Lucifer. Hindi. Ang dami mga haka-haka. Ang sabi ko sa kanila, ang kausap ng Diyos doon, si Eva. Ikayin natin ang tao ayon sa ating wangis. Dala mo ba ang Diyos? Isa lang, di ba? Ang nag-uusap doon yung mag-asawa. Kasi nga, hinumanay. Kaya ikain natin ang tao ayon sa ating wangis. Praise God. Ngayon ang tanong ko, sino kasama dito ni Jesus Christ? Nung nag-mystery siya dito sa panahon niya, sa Taurus, si Eva. Kaso hindi niya na tinanggal sa tadyang. Kasi ang binibig niya rito, dapat mag-isa na ang Panginoon at ang tao. Amen? Praise God. Kaya yung kaligtasan eh. Sabi dito eh. Ang kabera ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit kung walang pagbuhos ng dugo ay walang kabera ng kasalanan. Sino magbubuhos ng dugo? Ang Diyos. God manifest in the test. Kailangan may magbuhos sa lupa. Dahil yun yung sinumpa ng Diyos eh. Sinumpa itong lupa na ito eh. Kaya kapag wala kang binuhos na tubig dito sa lupa bago ka isilang, ano mangyayari sa buhay mo? Walang kaligtasan. At kailan naganap ang kaligtasan? Mula pa nung isilang ka. O binubuo ka pa lang doon sa tiyan ng nanay mo. Ang sabi sa Biblia, sa tiyan ka pa lang ng nanay mo, puspos ka na ng Espiritu Santo. Hallelujah. Praise God. Praise God. Lapan na rin ang Panginoon. Si Jesus Christ, kasama niya dito si Eva. Kaya sinabi niya, Emmanuel, God within us. Amen. Hindi niya na ginawa na hiwalayin ang yung sarili niya. Kasi tapos na yung ministeryo na yun eh. Tapos na eh. Kumbaga, yung first Adam, pinalayas na sila doon. Kasi nagkasala sila. Para maglakbay. Amen. Amen. Doon sa may Garden of Eden. Sabi niya, baka sabi ng amin, baka sabi Panginoon, baka makakain pa sila ng bunga ng buhay eh. Ng puno eh. Pero, ginawa ng Panginoon, yung nagkakbay nga sila doon. Hallelujah. Hanggang sa number 8, doon sa Taurus. Dinala na ng Panginoon yung puno na yun. Yung bunga ng buhay. At pinakain na sa mga tao sa panahon na yun, sa East Taurus. Hanggang sa panahon natin, praise God. Hallelujah. Pinag-isa na ng Panginoon ang tao at ang Diyos. Kaya binuhos niya eh. Diba? O ngayon, ibig sabihin, nung binuhos niya yung dugo niya, wala na yung supa ang lupa. Amen? Praise God. Tubig at yung dugo niya. Praise God. Hallelujah. Yun yung holy water na tinutukoy ko. Hallelujah. Ipinanganak kay Kristo ay bago ng creation. This is the two, and this is the second word. Amen. Praise God. Ibig sabihin pangalawang, na pa natin ito? Hindi na tayo naghihintay ng pangalawa pa. Yung kapanganakan mo, yan ang pangalawang. Yung sinasabi ni Jesus Christ na dapat kang ipanganak mo. Amen. Wala ka. Ano pa bang hintay mo? Dapat mong tanggapin yung salita ng Panginoon? O kaya linisin ka? Ganyan ulit. Yes, yung i-baptize ka ulit para malaman mo na ipinanganak ka muli. Wala ako daw eh. Kaya ako nagpabaptize ako eh. Amen. Para ano lang yung gampanan ng... Ako nagpabaptize ako pero salamat sa Lord dahil binigyan tayo ng mensahe. Hindi ako malalim. Hindi tayo malalim. Nasa katotohanan ng talaga natin. Praise God. Hallelujah. Salamat.
ipinakita ng Panginoon yung mga bagay na dapat ipakita. Praise God. Yun, pinakita ko na sa inyo. Yung sandayan, praise God. Ayoko na pahabain kasi baka masabihin masyadong mahaba. Next time, meron pa naman tayo next time. Sana naintindihan ninyo yung traits, yung turo ko about water, holy water. Salamat sa Panginoon, palakpakan po natin ang Panginoon dahil meron tayo tubig na iniinom sa araw-araw. Praise God. Sabi ko nga nung last Sunday, pag sumisid ako, huwag kayo sisisi. Lumipad kayo. Para makita ninyo kung anong nawa ng sinisid ko. At kapag lumipad naman ako, sumisid kayo. Para makita nyo yung lawak. Para makita nyo naman, malaman nyo yung gano'ng kataas ang nilipad ko. Kasi habang lumilipad ako, kayo sumisisid, hindi tayo nag-i-stagnant. Nagmabalik tayo eh. Amen? Praise God, hindi yung magsisisid ako, sabayan mo yung langit ko, hindi tayo makakaintindihan. Kasi iba-iba tayo ng langit. Praise God. Amen? Salamat sa Panginoon, palakpakan po natin siya. Praise the Lord. Praise God. Salamat sa pagbigay mo ng masustansyang mensahe Amen. at sa pagpapagamit mo sa Panginoon. Lord bless you, God. Amen. So, gusto ko na siyang suotan kanina ng abito eh. Living water. Amen. Anyway, Holy water. wala. Medyo kailangan ninyong sabayan si Brad sa pagsisid, ha? So sabi niya, lumipad daw kayo. Lumipad tayo, sisisid siya para makita yung lawak. Anyway, bawat bigkas ni Brother Oaks, Brother Ismael. Ismael talaga siya. Ismael. Sabi ni Brother Branham, meron yung banggit sa pangalan Ismael. Kaya ako rin nasasabi si Ismael talaga siya. Amen. Anyway, sa bawat bigkas ni Brad, aking sinusundan at yung mga verses na pinatubuksan niya at yung bawat discussion. Malawa, kailangan natin i-discuss kasi naputol niya eh. So, pinutol niya, so kailangan pong dugtungan para hindi tayo makahang. Alignment, Pastor. Alignment. Respect values. Pero siguro sa sabi ko na dudugtungan. Aga pa oh. Anyway, yung sinasabi niya kaninang binibigkas niya yung lalo na yung pinakitang bata na nasa bahay, Yes. example niya yun. Connected niya doon sa pinupot niya o yung living water. Nakot-din niya yung first Adam and second Adam. And then, may mga questions siyang binibitawan na sino ang kasama ni Jesus Christ nung siya mag-ministeryo. Yun, marami tayong dapat kayo i-discuss doon pagsuso. And then, nung binanggit niya yung bata na nasa sinapupunan, I remember the message of Brother Branham about the birth pain. Kung iintindihin niyo yung birth pain, meron pong pagluluwal, kapanganakan. Kaya sa bandang huli, parang inano ni Brad doon na hindi mo na kailangan ipanganak muli. Basahin natin ulit yung John chapter 3. Okay? Kasi na-quote ni Brad doon, ang ipinanganak doon, nabanggit doon sa John chapter 3, 4, 5, 6, 7, pababa, na conversation ni Jesus Christ at saka Nicodemus about the birth pain, about kung paano tayo ipanganak muli. Amen. Kaya nga meron tayong mga discussion nito eh. Kasi pag pinag-usapan natin yung birth pain, pag pinag-usapan natin yung born again, meron talaga tayong makikita dyan. At ipapasok na rin natin yung awakening dyan. Amen? So, dyan papasok lahat yung bagay na yan. Dugtong-dugtong yan. Kagaya na nabanggit ko, it is a terminology na ginagamit. Now, kung ginamit sa panahon ni Jesus Christ, John chapter 3, yung tinatawag na born again,
Amen? And then, tinawag din sa panahon ng mga apostles, another term naman ang ginamit nila, Brad. Ngayon, sa terminology sa ating panahon, kasi nakita ko, sinundan ko si Brother Obay, sinusog niya yung binanggit ni Brother Parnell. Hindi ko sila masisi dahil yun ang nakikita nila eh. Yun ang nakikita natin, Brad eh. Hindi ko sabi nga ni Brad, magkakaiba ang nakikita natin. We have a different views, a different mind, but different many opinions, but we need to have a united in faith. Yung pagkakaisa ng pananampalataya. Amen? Even different revelation. Iba-ibang revelation natin eh. Kasi sa conclusion ni Brother Obay ay binanggit niya yung hindi mo na kailangan ipanganak muli. Tama? Tama? Nagiging application ng literal, sinundan ko yung nabanggit ni Brad, na parang sa bahay bata pa lang, puspos ka ng Espiritu Santo, right? Amen. Tama, hindi? Amen? At pagkaluwal mo dito, hindi mo na kailangan pang ipanganak sa tubig at sa Espiritu. Yun ang drive ng Brad natin. Amen? Magamin kayo. Amen. Tama? Kasi bahay bata pa lang, puspos ka na ng Espiritu Santo eh. Pagluwal mo dito, bakit mo kailangan pang tumanggap ng Espiritu Santo eh? Puspos ka ng Espiritu Santo, doon pa lang sa bahay bata ng nanay mo. So, ano yung binabanggit ni Jesus Christ na tinatawag na kailangan kayo ipanganak muli sa tubig at sa Espiritu? Sa John chapter 3. Maliban na ang tao ay hindi panganak muli, ay hindi siya makakakita sa kaharian ng Diyos. Okay? Ang tanong kaagad ni Nicodemus, paano, Lord? Na kung ang tao ay matanda na siya, look at this conversation, matanda na siya, pwede pa ba siya ibalik muli sa bahay bata ng kanyang ina o nanay at siya ipanganak muli? Ano ang sagot ng Panginoon? Verse 5, maliban ng tao ipanganak sa tubig at sa Espiritu. Yan yung tinutukoy ni Brad kanina, holy water, doon sa bahay bata ng kanyang nanay. Tama po ba? Amen. O sinundan ko lang para maano natin, madabdel natin to, Brad. Alright? Para madabdel natin. Maliban na ang tao ay panganak sa tubig at sa Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Verse 5, ano ang tanong ni Nicodemus? Paano nga ba ito mangyayari? Verse 6, ano sabi ng Panginoon? Ikaw na guro ng Israel, hindi mo naunawaan ang mga bagay na sinasabi ko. Amen. Ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu nga, at ang ipinanganak sa laman ay laman nga. Yes. Can you say amen? So kailangan ang pagkapanganakan sa Espiritu sapagkat ipinanganak sa laman, sapagkat ikaw ay laman. Tama? Laman ka. Nung ipinanganak tayo, hindi natin pwede ipagkailan na ito ay laman. Ang nasa laman tayo. Amen. Kaya ipanganak ka sa Espiritu, paano? Yun ang dapat, kasi nasundan ko si Brad, sinundan ko yung salita niya, na yung tubig ay siyang naghugas. Banal na tubig. Huwag mo na masarin kasi nagtuturo ako. Sige, sama mo na. Amen. Amen. Are you with me? Okay, tuloy natin. So, pagbaba doon, ang sabi ng Panginoon, sinasabi namin ang mga bagay na alam namin. Ngunit kayo ay sinasabi ninyo ang mga bagay na hindi nyo nalalaman, sabi niya kay Nicodemus. Although si Nicodemus ay guro ng Israel, membro ng Sanhedrin, marami siyang alam. Theologians. Yes, theologian siya. Marami siyang alam. Hindi siya po pwedeng sabihin mo, ismulin mo lang. Kaya nga ang tanong niya agad eh. Pilosopo yung, alam niyo ba, pilosopo yung sagot niya agad sa Panginoon. Paano pa masya muli? Ito, ipasok para sa bahay bata. Medyo, ano yun, theologian's question yun. Amen. So,
Mas na pag-uusapan dito kung paano ipanganak ang tao sa Espiritu. Diyan natin i-focus yung bagay na paano ba ang tao ipanganak sa Espiritu. Birth pain. Meron kasing sakit na mararamdaman kapag ipanganak ka sa Espiritu. Kasi marami kang isasakripisyo. Unang-una, anong sinakripisyo ni Nicodemus? Yung kanyang kaalaman, yung kanyang katalinuhan, yung kanyang kagalingan sa sarili niya. Kailangan na birth pain si Nicodemus. Right. Mga doktor. Ano sabi ng Panginoon? Nicodemus, nararamdaman mo ang hangin, pero hindi mo alam kung saan siya pupunta. Sino nakakakita sa hangin dito? Nararamdaman mo ang Espiritu, pero hindi mo alam kung paano. Ayun na simple lang. Sa akin, for me, ang ipanganak ang tao sa tubig at sa Espiritu ay sa pamamagitan ng salita at mensahe. Bigyan ko ng diin. Chapter 5 ng Ephesians, verse 24, 25, 26 pababa, na kung paano ihaharap ang husband, lalaki, mahalin mo ang iyong asawa. Amen. Kung Bible dito, saan yung cellphone ko? Para mabasa natin. Para basahin ito. Ano ba? Nag-ano ka? Okay lang, okay lang. John 6:63. Anong sabi ng Panginoon? Sa laman ay walang pakikinabangin. Pinanganak ng laman, laman ka na. Sa laman ay wala kang kapakinabangan. Ngunit ang bawat salitang sinasabi ko sa inyo ay pawang Espiritu na nagbibigay buhay. So yung sinasabi ni Brad dito na salita, yun yung Espiritu na nagbibigay buhay. Yun po yung tubig. Na sabi ni Jesus Christ, sa John chapter 4, I am the living water. Doon sa babaeng conversation niya sa babaeng Samaritana. Kung sa babaeng Samaritana, kung alam mo lang kung sino mo ang kausap mo, ay hihingi ka sa kanya ng tubig na kailanman na hindi ka na uuhawin ba? Can you say amen? So madaling salita, yung salita ni Jesus Christ, yung mensahe na sinasabi ninyo ngayon, yun yung magbabaptize sa'yo. Amen. Yun yung maghuhugas at magliligo sa'yo. Yun yung tubig na holy water na sinasabi ni Brad. Amen. 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 Ano yung sabi ng Ephesians? Okay, basahin ko ha. Ephesians chapter 5. Para matugtungan ko yung sinabi ni Brad. Verse 25, 5:25 ng Ephesians. Husband, love your wives, even as Christ also loved the church. Yung sinabi niya kanina, tinanggal, iniwalay sa panahon ng first Adam, si Eva sa kanyang katawan. Iniwalay. Amen? Amen. Pagdating sa ministry ni Jesus Christ, ibinabalik niya si Eva. Right. Dito sa Ephesians, na ang sabi dito, as Christ loved the church, minahal ni Kristo ang iglesia, and gave Himself for it. Ibinigay niya yung sarili niya, tinubos niya ulit, binalik niya sa sarili niya. Ngayon, 26, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Amen. Amen. Huhugasan siya sa pamamagitan ng tubig na may salita. Amen. Amen. Can you say amen? So, inaano natin yung holy water na binabanggit ni Brad dito, nagpapatukoy ito sa mensahe ng salita ng Diyos. Na ating, alam niyo mga kapatid, walang ibang, hindi, kasi maraming medyo doctrine ng bawat religions, bawat grupo. Hindi natin sila pwedeng sisihin. Sabihin ba, hindi natin sila pwedeng atulan. Kasi yun ang relationship nila sa Diyos yun ang revelation nila sa Panginoon. We are not in the position to judge them. Amen? Kasi mahirap maghahatol, baka ikaw ay atulan. Ngayon, nililinaw natin, akala ko tapusin ni Brad pinutol niya So kailangan nating i-update na yung tubig, na banal na tubig,
banal na tinapay, amen, banal na salita, ano bang banal? Banal na tao, wag lang banal na aso. Ay, sabi ng prophet, isa lang. Amen. Amen. It's just one. We cannot separate it kasi pag pinaghiwalay natin yan, babalik tayo sa John chapter 3 verse 3 na kailangan mong mabautismuhan at mag-speak in tongues. Pag pinaghiwalay natin yan. Pero hindi natin pinaghiwalay yan. Inari natin itong isa lang. Si Jesus Christ. Mensahe. Amen? Na yung banal na water, banal na tubig, na ang sabi ng Panginoon, ako ang tubig na bumaba mula sa langit, na kung alam mo lang, babae, na kung alam mo lang kung sino ang kausap mo, hihingi ka sa kanya ng tubig, na kailanman hindi ka na mauuhaw muli. Lord, bigyan mo ako ng tubig ng sinasabi mong tubig para hindi na ako iigib dito. Ano ang sagot ng Panginoon? Ang layo ng sagot niya. Nung humingi ang babae ng tubig, ano ang sagot ng Lord? Sabi niya, ako. Ano ang kasunod niyang sagot? Tawagin mo ang yung asawa. Layo. Bira, nangingilaw ang tubig, patawag mo pa asawa ko. Amen? Kasi gustong iparealize ni Jesus Christ yung tubig na yun na nasa inyo. Tawagin mo asawa mo. Hindi para magsalo kayong dalawa. Anong sagot ng babae? Lord, wala akong asawa. Tama ang sinasabi mo, wala akong asawa. Dahil meron ka ng 5 at yung pang-anim, yun yung sinasama mo ngayon. Gugulat yun. Ba't na lang chismoso siguro itong taong to? Amen? So nagulat siya. So doon nakita ng babae yung tubig ngayon sa buhay niya. Amen. So ano ang ginawa ng babae ito? Sabi ng Biblia, siya'y humayo at sinaysay niya ang mga bagay na kanyang natutunan at nalaman sa Panginoon. Yun yung tubig. Amen. Right? Amen? So, for me, sa akin, ang bawat mensahe sa bawat panahon, si First Adam, mayroong mensahe doon, separation. May mensahe doon, separation. Iniwalay. Kasi dati naman siya lang isa eh. Ang male and female, nasa kanya eh. Male, female. Tapos hiniwalay, separation. Pagdating sa second Adam, sabi ni, sa first Adam, lahat po, sa pagsuway ng isa, lahat ay napahamak. Amen. Dumating ang second Adam, ano ang ginawa ng Panginoon? First Adam, sabi ng 1 Corinthians 15, ang unang Adan ay makalupa, ngunit ang pangalawang Adan ay galing sa langit. Can you say amen? Amen. At sa pamamagitan ng second Adam, nirestore niya ang lahat, tinubos niya lahat, ibinalik niya ang lahat sa kanya. Tama yun. Hindi na natin kailangan pang paghirapan ng, kaya nga yung evening devotion, sinasabi ko, hindi nyo na kailangan pang ituring ang tao na isa'y makasalanan. Huwag nyo ituring ang inyong kapwa na makasalanan dahil hiwalay sa relihiyon ninyo. Kaya ituturing ninyo makasalanan na kailangan nyo babersudihan, kailangan nyo turuan, kailangan ninyong paghirapan pang turuan kung ano-anong mga doktrina. Amen? So dito makita natin na ang bawat panahon, ang bawat nagtuturo ng salita ay may tubig na dinadala. Dito nililinaw natin yung tubig na yon, ang banal na salita, ang salita ng Diyos. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ang banal na tubig na hindi kailangan kong iwisik-wisik sa inyo dyan. Kasama pa Latin. Nalagyan ko na sana ng kanina dito, o dito, at saka pag-spray. Disinfection. I-disinfect na ni Brother Omar. Hindi siya amen. Doon sa drive ng kapatid sa last, makikita ko doon yung application ni Brad. Na yung nagdadrive doon sa ating pinag-usapan na Sunday.
Right? Nadadrive dun sa last pinag-usapan natin Sunday. Kaya hindi ko na-upload eh. Kasi alam ko mag-iisay mo kasi. Oo. Kasi kung yung pag-uusapan at titingnan maigi yan, na ako sa akin hindi po pwedeng walang mensahe sa panahon, Brad. Hindi po pwede. Kung meron mang ibang kapatid na hindi naniniwala na may mensahe sa bawat panahon, ako naniniwala ako. Every dispensation, every generation, every ages, meron mensahe. Katulad nito, nung magturo si Brother Nico dito, yung mensahe ni Adan, ay mensahe ni Moises, ay hindi mensahe ni Noah. Tama? Kasi ang mensahe ni Noah, pumasok kayo sa ako. Ay mensahe ni Moises, lumabas kayo sa Egypto. Tama? So magkaiba. Pero the same operation, different operation, but the same God. Isa. Mensahe yun ng Diyos. Sa bawat panahon, magkaiba-iba nga lang. Katulad ng mensahe ng 7 church ages. Sa panahon ni Paul, Aris, during the time of, hindi ng Aris yun. During the time of Paul. Can you say amen? Paul, Aris, I am. Oo. Sa panahon ni Paul, pumasok si Ireneo. Oh, hanggang kay Brother Branham, pumasok sa Pisces. May panahon. May mensahe ang bawat panahon. At ang bawat stator ay nagdadala ng mensahe. At kapag ito ay hinog na, sabi ng Book of Hebrews, tatakatakan ng kanilang dugo upang magiging mabisa ang mensahe kanilang dala. Amen. Amen. Kaya sa akin, importante ang mensahe. Dahil kung walang mensahe, wala tayong tutulungan. Wala tayong pupuntahan. Wala tayong mararating. Walang flowing. Walang flowing. Stagnant. Yes, tama yun. Tama yun. Good. Yung preaching ni Brother Branham na tinatawag na broken cistern. Bigay ito yung libro. Parang gusto mo. The broken cistern. Yung stagnant na balon na pinupugaran ng mga palaka, ng mga kitikiti, at mabaho dahil walang outlet. Right. Doon lang umiikot. Amen? Umiikot lang doon. Hanggang doon lang sila. Bakit? Nakakulong sa sistema. Nakakulong sa tinatawag na artikulo ng pananampalataya. Kapag nasulok ng artikulo. Oo. Nakakulong doon sa tinatawag na dogmas. Doon lang sila. Amen? Amen. So, sa madaling salita, ang mensahe ay nagpo-flow. Kaya sabi ni Jesus Christ, it is flowing. Flowing. Doon sa kinabuturan mo na kailanman hindi ka na nauuhaw. Nagpo-flow ang mensahe ng Diyos. Amen. Tubig, naghuhugas, naglilinis, lahat, mga kapatid. Alam mo yung tubig, balik tayo sa absolute nito. Amen. Amen. Absolute water. Water is absolute. Amen. Amen. Pero there is no such absolute Yan ang magiging prinsipyo sa Sunday. Huwag kayo mawala. Magbigat yung aking bibitawan. Amen. Amen. Kasi ang preaching ko, bibigay ko yung title. Bago ako matapos. Amen. True or false? Trolls. Huwag kayo sumagot. Trolls. Trolls. Para sa true or false, is it a truth or absolute? Huwag kayong truth-absolute A truth or absolute? Okay, tuloy-tuloy natin yung parang part 1 ng 2, 3, and 4 to Brother Nico. Na-umpisa ni Brother Nico ng water. Parang ano lang yung pastor. Absolute. Universal lang yan. Universal. Amen. So, it's good. Brother Robay, salamat sa pagbigay mo ng mensahe. The Lord continually bless you, brother. Amen. Magpakalalim ka pa. Alin pa yan. So, Ayaw nila sabayan ka kasi namin. nilipil eh. Hindi. Iba-iba kasi talaga ang gift. Sabi niya, we have to recognize every gift. May mga kaloob talaga ang Panginoon eh. Iba-iba tayo. Iba-iba ang gift na ibinigay. Amen. Pero isang pananampalataya natin hindi tayo magkaiwalay. Isang pananampalataya natin. We are in a unity of faith. But
of us, sabi ng Bible, and the prophet, sabi niya, we have to recognize every gift sa bawat kaloob na nagbibigay sa bawat kapatid, na nagbibigay kalakasan sa bawat isa. Amen. So thank you so much for the sharing of the word. Amen. Mag-birth pain tayo. Ay, ako lang, grabe ang birth pain ko. Kamatayan. Segway, 50-50. So maraming birth pain sa nangyayari. Anong babae kapag nanganak? Unang lumabas? Tubig. Hindi yung dugo. Kaya nung tinusok ang tagiliran, sabi ng Bible, tagiliran ng Panginoon, umagos ang tubig at ang dugo. Ay. Oh. Right? Amen. Water, blood, speaks about the message. The Word of God. Yun po. Madali natin i-drive. Naka-inline tayo. Can you say amen? So thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa oras at panahon na ibinigay. Salamat, Brother Evan. Gusto ko ipatuloy sa kanya sa Sunday ko. Sa next Sunday na lang. Ako muna sa Sunday. Kasi parang 3 linggo na ako napahinga eh. Sa next Sunday. Enjoy life, Pastor. Enjoy life. Pinutol niya eh. Gusto pa daw niya. Alam ko meron pang kalahati eh. Sasabihin niyo, O may tutuloy pa daw siya eh. Di ba? Sabi niya. takot eh. Parang tutuloy ko na lang yan kasi ang oras. Ibig sabihin, itutuloy niya sa next Sunday. Yes. Pastor Fernando daw. Amen. God bless po.